Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyo nang nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita mo po sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po ba ang ginagamit nating panukat sa distansya? Alam niyo po bang po pwede nating makita ang isang lugar bilang malapit lang kahit ito'y malayo talaga? Sa kung papaanong paraan na po pwede rin nating maramdaman ang distansya natin sa isang tao kahit pa katabi lamang natin ito. Ikinakatwiran ng marami sa atin para sa madalas na hindi pagkikita ang layo ng lugar. Kung minsan sinasabi, iniisip natin, gusto ko sanang pumunta, pero ang layo talaga. Pero bakit ganon? Meron namang nakakapunta. At ang nakapagtataka, kung minsan, yung mga nakakapunta, mas malayo pa ang pinanggalingan kaysa sa mga hindi nakapunta. Natatandaan ko po nung ako'y ma-assign sa Divine Mercy Shrine dito sa Marilao. Marami po sa mga nagsisimba dyan, lalo na tuwing linggo, hindi mga taga doon. Maraming nanggagaling sa iba't ibang parte ng Bulacan, mula din sa Kamaynilaan, mula din sa Malabon, sa Navotas, even as far as Cabanatuan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Bataan, Batangas, Laguna, Cagayan. Yes, maraming nagpupunta dyan. Either magsimba o bumisita lang. Pero yung mga tao sa paligid, nako. Yung maglalakad na lang, yung mamamasaheros, isang sakay lang, ibihirang magpunta. Mapunta man, minsan late pa. Pero yung mga taong ang lalayo ng pinanggalingan, maaga pa lang nandun na. So kung minsan talaga, wala sa lugar ang problema, nasa tao na. Kaya nga meron tayong ekspresyon o kasabihan, sa ayaw, maraming dahilan. Sa gusto, maraming paraan. And true enough, kapag ayaw ng tao, maraming dahilan ito. Kapag simula pa lang wala na sa puso ng tao ang gusto niyang puntahan, kaagad-agad itong malalayuan. Kaagad-agad niyang sasabihin, ang layo naman, kahit hindi pa masyadong napupuntahan. Kasi nga ang pinanunukat niya sa distansya ay kilometro at milya. Kaya hindi pa man, ang distansya ay ramdam na niya. Ang malapit, lumalayo talaga. At kung malayo man, mas lumalayo pa. Pero pansinin po ninyo, yung mga taong gusto talaga. Yung mga taong ginagamit na panukat sa distansya ay hindi kilometro o milya,
kundi ang puso nila. Yung mga tao sa simula pa lang, ang puso nila ay nandun na sa pupuntahan nila. Gumagawa yan ng maraming paraan. At kung minsan magugulat ka sa sasabihin, lapit lang. Kung tutuusin, malayo talaga. Hindi dahil sa gusto nila tayong lokohin, kundi ganun talaga ang kanilang tingin. Lalong-lalo na ang kanilang pakiramdam sa lugar, most especially sa tao na gusto nilang marating. Puso kasi ang ginagamit nilang panukat. Alam naman po natin, kapag puso na ang umiral, walang malayo at mahirap na lugar para hindi mapuntahan ang minamahal. Tingnan po ninyo, Diyos at tao. Langit at lupa ang pagitan. Magkaiba pang magkaiba sa kalikasan. Diyos siya, tao tayo. Immortal siya, mortal tayo. Ang agwat na ito, ang distansyang ito, ay mas lalo pang pinalawak nang magkasalang ating unang mga magulang. Mas lalo na tayong naging iba sa Diyos. Mas lalo na tayong lalayo sa Diyos. Pero dahil ang Diyos, ang ginamit niyang panukat sa ating distansya sa Kanya, ay ang puso niya, for God so loves the world, nagawa niya tayong mapuntahan sa pamamagitan ni Jesus upang tayo'y Kanyang makasama. Ito po talaga ang nakatawag ng pansin ko. Lalo pat nang sabihin ni Kristo sa Ebanghelyo, ang nakakilala sa Ama, o nakakilala sa Kanya, ay nakakilala sa Ama. At ang nakakita sa Kanya, ay nakakita na sa Ama. Tunay nga, mga kapatid, na si Jesus ang patunay na mahal tayo ng Diyos. Na si Jesus ang patunay na nasa puso tayo ng Diyos. Sapagkat kahit ang lugar natin ay napakahirap marating, kahit ang lugar natin ay napakalayo mula sa Kanyang piling, at kahit ang lugar natin ay napakadumi dahil sa pagkakasala natin, minabuti niyang tayo'y marating upang Kanyang makapiling. Hindi dahil kay Kristo na wala ang distansya ng langit at lupa, nagkatagpo at nagkasama ang Diyos at ang tao. Isa po sa mga sumikat na term ngayong quarantine or dahil sa virus ng COVID-19 ay yung tinatawag na social distancing. And this basically refers to staying some feet from one another in order to keep the virus from spreading. At bagamat naintindihan po natin ang social distancing, kung ano ang ibig sabihin, naisip ng World Health Organization na ito ay palitan. Sapagkat po pwedeng magbigay ito ng isang negative note sa atin, social distancing. So much so, na i-isolate na natin ang ating sarili, ang ating pamilya sa kapwa natin. So much so, na tayo magkanya-kanya na at wala na tayo maging pakialam sa iba. So may danger na ganon. Kaya from social distancing, ang pinapayong gamitin ay physical distancing. Nang sa gayon, ang maapektuhan lamang sana ng distancing na ito ay yung physical na aspeto pansamantala at hindi yung psikolohikal, social, spiritual na koneksyon ng mga tao. So ini-encourage tayo to be separated but still be connected. At ang susi dito palagay ko ay yung hindi mawala talaga ang pagmamahal sa ating puso. Kasi ito ang magje-gel sa atin together. Kasi kung may pagmamahal tayo, kung nandyan si Kristo sa ating puso, anumang distansya natin sa iba, gagawa tayo ng paraan upang maabot sila. Hindi upang sila ay makasama sa pagkakataong ito sapagkat bawal muna, kundi upang iparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa.
On the contrary, kapag walang pagmamahal sa ating puso, pansinin po ninyo, kahit kalapit natin yung tao, kahit kasama natin yung tao, parang ang layo-layo nito. Kaya nga sinasabi natin, malayo ang loob ko. Kasi po pwedeng sa labas magkalapit kayo, magkasama kayo, pero sa loob, ang layo-layo ng distansya ninyo kasi walang pagmamahal sa puso ninyo. At ito po, dapat ang ating ipagdasal at pagsumikapan habang tayo humaharap sa kahit anong problema o suliranin. Ang wag mawala si Kristo, ang wag mawala ang pagmamahal sa puso natin. Remember that we are stronger when we are together. Walang problema hindi makakaya kapag tayo nagkakaisa bilang buong mundo, bilang buong bayan, at bilang isang pamilya. Besides, tandaan po natin kung sino tayo at kung ano tayo sa pagharap ng problema, most likely, magiging ganun din tayo forever pagkatapos ng problema. Kaya nakatatakot po na habang hinaharap natin ang problemang ito, ay nagbabangayan tayo, hindi tayo nagkakaisa, sapagkat most likely, pagkatapos ng problemang ito, mas magiging ganon tayo. Lagi natin sinasabi, ang problemang ito ay lilipas. Gaya ng ibang problema, iyon ay lilipas. Pero i-avoid natin na ito, pagkalipas, ay mag-iwan ng negatibong bakas. Di niya ako tinulungan, sinisi niya ako, pinabayaan niya ako, tiniis niya ako, tinakwil niya ako. Nako, I tell you, yung problema wala na, pero yung bakas, nandyan pa. Tandaan po natin mga kapatid, na ang diablo, hindi basta-basta nagbibigay yan ng problema nang wala siyang mas malaking bagay na pinupuntirya. Hindi niya basta sinabi kay Eva, kainin mo ang prutas na yan. Nang pagkatapos kainin ay ayos na. Hindi, gusto niya talaga ang buong mundo ay masadlak sa pagkakasala. Hindi niya basta tinukso si Jesus na gawin mong tinapay ang batong yan. Na pagkatapos nun ay ayos na. Hindi, gusto talaga niyang mawala sa path ng misyon niya si Jesus. Sa pagbibigay ng diablo sa atin ng problema, tandaan po natin na may mas malaki siyang bagay na pinupuntirya. At ang isa na nga po dito, sa buong mundo, sa ating bayan, maging sa ating pamilya, ay ang pagwatak-watakin tayo sa isa't isa. Sapagkat alam ng diablo na pag nangyayari ito, mas madali niya tayong matatalo. Ito po sana mga kapatid ang ating i-avoid sa pagharap sa bawat problema. Sapagkat para dyan walang bakuna. Para sa pagkakanya-kanya, mas madaling pagkaisahin ang mga taong magkakahiwalay kung nagkakaisa sa kalooban kaysa yung pagkaisahin mo, yung mga taong magkatabi nga, pero malayo ang loob sa isa't isa. Sana sa pagharap sa bawat problema, manatili si Kristo, manatili ang pagmamahal sa puso ng bawat isa. Nang sa gayon, hindi pa man natin na pagtatagumpayan ang problema, masasabi nating tayo ay panalo na sapagkat ito ay nagdulot sa atin ng maganda. Amen.